Okay, salamat. Handa na ako, ready na ako, Brother Parge. Go ahead. Salamat sa katunggali ko. Salamat sa katunggali ko ngayon, si Brother Jando Alabado at saka yung mga lahat na nanood ngayon, pati na ang ating moderator, si kapatid na Roland Parge. Bilang isang negative, ganito kasi ang paksa, mga kapatid, mga kaibigan. Patutunayan ko na si San Pedro ang unang papa sa iglesia sa Roma ayon sa Biblia at mga referensya. Kaya nga, tinatanong ko kanina na ano ba talaga ang paksa niya na pinatutunayan? Dahil ang pinagsasabi niya ay iba sa sa sulat sa paksa na ito. Pero sabi niya, ganun pa rin. Tapos, ayon sa Biblia, kaya nga tinatanong ko siya na ayon ba sa Biblia ay tinatawag na mayroon pa tayo mapapatunayan dahil Biblia ang ginagamit niya. Isa ang ginagamit niya na magpapatunay sa kanyang paksa ay ang Biblia. Kaya nga hindi pa pwede natin baliwalain ang Biblia dahil ang pagpatotoo mga kapatid ganito ang unang Juan 5:9, kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito papatotoo tungkol sa kanyang anak. Ibig sabihin, kapag tayo'y tumatanggap sa mga patotoo ng mga tao, mas lalong dakila, tatanggapin natin ang patotoo ng Diyos. Saan ba natin matuklasan ang patotoo ng Diyos? Juan 5:39, sinaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito siya na nagpatotoo tungkol sa akin. Ibig sabihin, ang patotoo ng Diyos ayon sa Biblia ay yung mga salita ng Diyos na makikita natin, masusumpungan natin sa banal na kasulatan. Paano na ngayon yung pinatutunayan ng aking patunggali na ayon sa Biblia na inaamin naman niya na ang salitang Papa ay dumating lang noong 521 AD. Lahat ng mga apostoles, lahat ng mga apostol ay patay na. Hindi na nga alam ng mga apostol at lalo kay Apostol Pedro na naging siyang isang papa. Ngayon, kasi ganito mga kapatid, mayroon siyang mga binabasa mga kasaysayan. Ay iba yun. Yung kasaysayan na hindi kasalungat sa sinasabi sa inihayag sa Biblia, yung tatanggapin natin. Paano naman magkatugma ng iyong kasaysayang ginagamit niya sa pagpapatunay sa kaniyang paksa, tapos inaamin niya sa panahong buhay pa ang mga apostoles, hindi pala nila alam na si Apostol Pedro ay naging papa sa Roma. Ay mahirap yon. Nagpapatunay kayo ayon sa Biblia pero wala pa lang katotohanan na matutuklasan natin yung paksa mo na sinasabi sa talata ng Biblia. Ganito. Kung susuriin natin mabuti mga kapatid, sa panahon ng mga apostol, hindi natin makikita na si Apostol Pedro ay kinikilala ng mga kasamahan niyang apostol na siya ay isang papa sa Roma. Kasi alam naman natin, anong kapangyarihan sa isang papa? Okay. Kung susuriin natin ang Galatia 2:11, magandang balita Biblia, ganito ang sinasabi. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Biro mo, isang papa sa Roma, sinabihan sa harap-harapan, hinatulan ni Apostol Pablo. Galatia 2:11, ngunit nang dumating si Sita sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan
sapagkat siya ay nahatulang nagkasala. Ano pala ang kapangyarihan ng Papa sa turo ng Katoliko? No? Ganito ang sinasabi. My First Catechism, page 112, by Reverend Father Paulo Operlo. The Pope is the Bishop of Rome, the head of the Church, and the successor of St. Peter, while other bishops should reign at the age of 75. The Pope may remain, while the other bishops should resign at the age of 75. The Pope may remain in office till his death. We must obey to the Pope as to Jesus Christ Himself. Yun ang kapangyarihan ng Papa. Hindi pwedeng basta-bastahin lang, mukha-mukhaan, harap-harapan, pagalitan mo yung Papa, kawalagian yun. Webster Comprehensive Dictionary, International Edition, page 1092. Roman Catholic Church. The Church is communion with the Pope, whom it recognized as its supreme head on earth. Biro mo, kataas-taasang Pangulo sa buong sanlibutan. Iyon ang kapangyarihan ng isang Papa na wala naman natin, hindi naman natin makikita na nandoon kay Apostol Pedro. Kaya nga, sa kanila lang yon, inaamin niya kung naabutan. Kaso lang, hindi nakaabot. Kaya nga, ang pagpatunay sa aking katunggali ngayon, hindi niya matindigan na ang paksa niya ay mapatutunayan talaga ang nandyan sa Biblia na si Apostol Pedro ay unang Papa sa Roma. Hindi talaga niya mapatutunayan ngayon. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 298. Why is it called the Roman Catholic Church? The Roman Catholic Church is the branch of Christianity that looks upon the Pope, the Bishop of Rome, as its spiritual head on earth. Biro mo? Spiritual head, supreme head. We must obey the Pope like Jesus Christ. Tapos, harap-harapan. Sinalungat ni Apostol Pablo, hinatulan ni Apostol Pablo na nagkasala si Apostol Pedro. Ibig sabihin doon, sa panahon nila ng iyon, hindi kinakilala nila na si Apostol Pedro ay isang Papa. Yun ang maliwanag. The Roman Catholicism, page 457, by Loren Wittner. The Roman Church teaches that Christ established the church, but it places a man, the Pope, at its head and invests him with absolute power. Gaya ngayon, sinong Papa ngayon? Samantalang Papa ngayon. Ang Papa ngayon ay si Pope Francis, sino man, obispo. Kasi si Apostol Pablo, isa ding obispo. Apostol, obispo, bishop. Sino bang pare or obispo or cardinals ngayon na may kapangyarihan na sasagot, haharap sa Papa, paggalitan niya ang Papa? Ang kasaysayan ng mundo, page 74, by Andrew Gonzales, Cristina Arbeles. Muling iginiit ni Papa Boniface ang sinabi ng mga naunang Papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa at ang Diyos lamang ang maaaring humusga sa Papa. Yun ang kapangyarihan ng Papa na hindi naman natin makikita sa katauhan ni Apostol Pedro. Kaya nga, yung pagsabi niya na hindi naabutan sa mga apostol, yun ang dahilan na hindi kinikilala, hindi alam ng ibang apostol na si Apostol Pedro ay unang Papa sa Roma, ay yun pala, pag-aamin niyo na sila lang ang gumagawa ng gano'n at tinatawag nila si Apostol Pedro na unang Papa sa Roma dahil sa pagkaunawa nila sa Mateo 18:18. Hindi iyon mababasa natin sa talata, pag-uunawa lang sa sarili nila. Ganito po mga kapatid, bilang isang Papa, utusan ng ibang mga apostol, Gawa 8:14, nang mabalaitaan
nga ng mga apostol na nangasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Wala na oras? Time na bro, time na bro. Okay. Salamat. At tumunog na ang ating mahiwagang relo. Iwan ko kung saan nang gagaling. Okay, so maraming salamat Brother Mitchell Bindilio ng Seventh-day Adventist Church at isang defensor Adventista. At siya ang boses ng katotohanan. Bago ang sandali ha, mali yung napislit ko. Okay, ano ba to? Okay, so sandali. Okay, so bago ang lahat, magpapasalamat muna tayo sa ating mga taga-subaybay, no? Ng ating mga sponsor ng ating Purok Kamatuuran. Maraming salamat sa Terralil Vlog. Sana'y suportahan niyo po ang sa YouTube channel ng Terralil Vlog dahil ito ay tungkol sa mga masayang pamilya. No? So sana'y suportahan po ninyo ang YouTube channel na ito at ang ating kapatid also na si Brother Elias Mahilom na isang Catholic Faith Defender. At ito ay tungkol sa kanyang profesyon. Kung nais ninyong malaman paano maghalo ng pintura, mag-apply ng pintura at saka makatipid kung paano gamitin ang mga pintura, meron siyang tutorial at demo dyan sa kanyang YouTube channel. At meron din siyang mga evangelization dahil siya ay isang defensor Katoliko ng One Holy Catholic Apostolic Church. So, i-follow nyo po, paki-subscribe po ang YouTube channel ni Brother Elias Mahilom. At ang ating kapatid na si Brother Jan Jonah sa kanyang YouTube channel na Jonalogy Vlog. Meron itong mga paliliwanag sa lahat. Ito ay tungkol sa apologetics, paliliwanag sa ating mga doktrina ng ating simbahan. At kung nais ninyong magtanong sa kanya live, pwede rin yun siyang iano. So, suportahan po natin ang ating kapatid na si Brother Jan Jonah sa kanyang YouTube channel na Jonalogy Vlog. Okay, so maraming salamat. Okay, sana to. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa kasi medyo hapon na. Babasahin natin mamaya ang mga komento after sa cross-examination ng ating affirmative. Brother Jando Alabado ng Team Maria, isang defensor katoliko ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ready ka na para magtanong, Brother Jando? Yes, bro. Roland, ready na. Dahil ready ka na, Brother Jando, magsisimula ang iyong 10 minutes kung ikaw ay magsisimula ng magtanong. Go ahead, brother. Okay. Unang tanong ko kay Brother Mitchell Bindilio. Sumasang-ayon ka ba, Brad Mitchell, sa Gawa 20:28 na yung magpapakain ng mga tupa ni Kristo, tinatawag na obispo? Sumasang-ayon ko sa talata sa Buhat Gawa 20:28 na yung mga obispo ay inuutosan na alagaan yung mga tupa ng Panginoon. Pero yung talata na yon hindi nagpatotoo na si Apostol Pedro na ang unang papa sa Roma dahil inaamin mo na ang pangalan na yaon ay dumating lang noong 521 AD. Nasagot ang katanungan. Sunod na katanungan. Okay, next na tanong. Sumasang-ayon ka ba sa Mateo 18:18 na ang iglesia binigyan ng otoridad para magpahintulot at magbawal? Sumasang-ayon ko sa talata na yon, pero hindi ikaw sumasang-ayon sa isip mo na ang tinutukoy doon yung pagsabi ni Apostol Pedro na unang papa sa Roma dahil katang-isip mo lang yon, hindi natin yan mababasa sa talata. At saka kung ganyan talaga ang pakay ng Panginoong Hesus, hindi na paabutin pa muna na ng 521 AD, doon pa maimbento yung pangalang Papa. Siya na mismo ang magpakilala, magturo sa kaniyang mga apostol na si Apostol Pedro ay ang unang Papa sa Roma. Sunod na katanungan.
Sumasang-ayon ka ba, Brother Mitchell, na ang Santo Papa o ang Pope, batay sa ginamit mong my first catechism, ay ang Bishop of Rome? Sumasang-ayon ko sa ginagamit ko na ang Papa ay the Bishop of Rome, pero iba siya dahil pag nasiya na ang naging Papa ay yung kapangyarihan niya ay siya ang pinaka dapat gagalangin. Kasi hindi sabihin niya iba ang Bishop of Rome sa ibang mga bishop kasi yung Pope Bishop of Rome pero pag naging Papa siya na ang may kapangyarihan sa lahat. Kaya nga sabi we must obey to the Pope as to Jesus Christ himself. Na hindi naman natin nakikita na ginawa ng mga apostol doon kay Apostol Pedro sa kanilang panahon. Okay, sunod na tanong. Sino, Brother Mitchell, ang unang obispo sa Roma? Hindi, alam mo Brother Jando, ako ay isang negative, hindi ako affirmative. O sige. Wala ako ngayong inihayag na paksa na naging affirmative ako kung sinong unang obispo o sinong huling obispo. Okay. Hindi ako affirmative. Ikaw ang affirmative. Ako ngayon ay isang negative. Okay. Okay. Ngayon, sunod na tanong. Dahil yung paksa ko, Brad Mitchell, pinapatunayan kong si San Pedro ang unang obispo sa Roma at ikaw ay negative, tumututol ka ba sa paksa ko nga ni sa San Pedro ang unang obispo sa Roma o sumasang-ayon ka na? Sa ganito, ang paksa mo ay hindi lang kay si Apostol Pedro ay obispo sa Roma, kundi siya ang unang papa sa Roma. Kaya nga, kung nagtotoo ang paksa mo, kayo rin lang ang nagsabi na yung pangalan na papa ay dumating 521 AD. Kaya nga, ibig sabihin, kahit pa sa mga kasaysayan na ginagamit mo, ay hindi talaga sa panahon ni Apostol Pedro na natanggap niya ang pangalan bilang isang papa. Kaya nga nakikita natin sa mga binabasa kong talata na pinagalitan siya ni Apostol Pablo, inuutosan siya ng ibang apostol, hindi yan isang membro sa kanilang papa. Okay. Sunod ang katanungan. Dahil sinang-ayunan mo kanina na ang Pope ay ang Bishop of Rome, then sino ang unang obispo sa Roma kung hindi pala si San Pedro? Mr. Moderator, Objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Objection. Ang tungkulin ko ngayon ay isang negative. Wala akong paksa na nagsasabi na sino ang unang papa obispo. Correct. Kasi bakit doon man siya magpunta sa obispo na ang paksa niya ay ang unang papa sa Roma ay si Apostol Pedro. Okay. Kaya wala akong pinatunayan ngayon. Brad, ako isang negative. Brad Roland, Okay, so, may counter objection ako. Meron kang counter objection? Oh, yes, Brother Roland. Kanina kasi, inamin niya kanina na yung Pope is the Bishop of Rome. Kaya ko siya tinatanong. So, hindi ako lumalabas sa topic, ano? And then, ikalawa, ang role niya is negative. So, kung tutol siya na si Pedro ang unang papa, paano niya mapapakita yung kanyang pagtutol kung hindi niya maibigay kung sino? Okay. So, moderator's time, brother. Objection time natin, 5 minutes and 11 seconds. Bro, Jando, no? I-reconstruct na lang natin, bro. Ganon pa rin yung essence kasi as negative talaga si Brother Mitchell, kahit alam niya hindi talaga to magbibigay ng sagot kasi alam mo na pag negative, hindi pwedeng maging affirmative. So alam mo na yung ibig kong sabihin, hindi ko lang pwede sabihin. So i-reconstruct mo na lang yung tanong, Brother Jando. I-reconstruct mo na lang so para masagot niya ang nais mo ipasagot sa kanya. Okay. No? Next na okay, time resume. Okay. Next na tanong. Ayon sa kasaysayan, si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Tama ba yan o mali?
Hindi yan ang paksa natin. Si Apostol Pedro Objection, moderator. ay ang unang papa sa Roma. Objection, moderator. Mr. Moderator, objection. Okay, sandali. Ako yung nauna. Moderator's time, Bro Mitchell. Ako. Bro Mitchell, may nag-objection, Bro Mitchell. Sandali lang. Go ahead, Brother Jando. Ano yung objection natin? Kanina bro, Roland, tinanong ko siya kanina kung sumasang-ayon ba siya na ang Pope ay obispo sa Roma. Sumang-ayon siya. Ba't niya sinasabi sa akin na yung tanong ko hindi sa tema? Yun nga, sinang-ayon na nga niya kanina eh. Correct. Okay, so brother... Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Yes. Go ahead. Ganito, Mr. Moderator. Ganito ang ano ko. Yung sabi ko kanina, yung pinabasa ko by First Catechism, yung Bishop of Rome, yun ang haharangin parang maging papa. Kasi yun ang sinabi dito eh. Ganito ang sabi dito sa my First Catechism, page 112. Okay, the Bishop of Rome. Bro Mitchell, sandali, Bro Mitchell. Okay, so wag ka munang maglatag ng katikisem dyan, Bro Mitchell, kasi nasa cross-examination tayo, Bro Mitchell. No? So, sandali lang, Bro Mitchell, ha? Sandali lang. So, wag ka munang maglatag ng katikisem dyan kasi nasa cross-examination tayo. Kanina, Bro Mitchell, sinang-ayunan kita kasi ikaw ay negative, tapos yung tanong ni Brother Jando is affirmative, no, talaga. So, ginagawa kanyang, at yung tanong niya, para ka mag-amen. Pero ngayon naman, iba sitwasyon. Merong pagpipilian, tama ba o mali? So baka hindi mo narinig ang tama o mali, yan ang duda ko. Kaya wag ka munang maglatag ng katikisem dyan. Okay? So Brother Jando, tama ang palagay ko na hindi niya narinig ang tama at mali. Naka-time post tayo, wag mo na patakbuhin ang oras hanggat hindi matapos magtanong si Brother Jando na ulitin ang pagtanong. So Brother Jando, tatakbo lang ang oras kung si Brother Mitchell ay magsasagot na. Go ahead, Brother Jando, pakiulit ang tanong. Sige, balik kong tanong. Ayon dito, si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Tama ba ito o mali? Mali yan kasi kulang yan. Ang paksa mo ay si Apostol Pedro ay ang unang papa sa Roma. Kumpletuhin mo, kulang yan. Mali yan dahil bishop ang sinasabi obispo. Hindi lahat obispo ay papa. Ayon sa aklat niyo. Kaya nga kumpletuhin mo ang katanungan mo. Huwag mong putulin. Sunod na katanungan. Saan mo nabasa, Brad Mitchell, na hindi lahat ng obispo sa Roma ay hindi papa? Ay, lahat na. Maraming obispo ngayon pero hindi naman papaisa. Objection, moderator. Objection. Objection, go ahead. Ang tanong ko po specific, obispo sa Roma. Huwag siyang tatakbo sa obispo na hindi sa Roma. Okay. Tumatakbo kasi sa obispo na hindi sa Roma eh. Ang topic dito is the Bishop of Rome or Pope. Yan ang topic. Huwag kang tatakbo sa ibang obispo na hindi sa Roma. Ang tanong ko. Yes. Sige bro. Ang tanong. Sige. Ang tanong ko. Saan mo nabasa na hindi lahat ng obispo sa Roma hindi papa? Okay, moderator's time. Brother Mitchell, bago mo sagutin, meron ka bang counter objection? Ang objection ko ganito, Brother Roland. Sa Katoliko, maraming mga obispo ay hindi naman papa. Di ba tinabi ko na yan, Brother Roland? Yun ang pagkilala ko sa mga obispo. Maraming obispo, pero isa lang, the highest authority, the highest bishop is the Pope. Kaya nga, ang sabi ko, maraming bishop na hindi naman. Bro Mitchell, sandali. Huwag kang sasagot kasi nag-objection ka, no? Pag mag-objection ka, sabihin mo lang kung ano yung objection mo. Huwag mo nang dagdagan ng sagot. Kasi lugi ka. Sandali. Kasi lugi ka, hindi tumatakbo ang oras. No, hindi tumatakbo ang oras. Bro Mitchell, merong katanungan sa'yo kung saan mo nabasa. No? Pakinggan natin yung tanong ha, para hindi tayo magkamali. Pakinggan natin yung tanong.
Brother Jando, ulitin ang tanong. Timer, wag tatakbo ang tanong kapag hindi magsagot si Brother Mitchell. Go ahead. Okay. Saan mo nabasa na hindi lahat ng obispo sa Roma ay papa? Saan mo nabasa? Okay. Ganito. Nababasa ko ganito na maraming mga obispo. Ganito. Sa my first catechism, page 112. At ang tanong mo ay kulang pa rin. Lagyan mo ng papa na sinasabi mo na yung papa talaga kasi yun ang nakalagay sa paksa mo. Bakit pa? Hanggang obispo lang kayo. Dapat kumplitihon mo yung tanong mo, huwag mo putol-putulin. Okay, palitan ko na lang, ano? Saan dyan sa may first catechism mo nabasa na ang obispo sa Roma hindi tinatawag na papa? Ganito, the Pope is the bishop from the head of the church and the successor, while other bishop should resign at the age of 75. Huwag mo. Iyon ang sabi sa talata sa baklat niyo. While others bishops, hindi tinutukoy ito na ibang bishop ito. Okay pa. Hindi ito bishop sa Katoliko. Sige, palitan. Tanungin, tinatanggap mo ba, Brother Mitchell, yung sinabi ko kanina na ang terminong papa ay lumitaw lang 521 AD? 521 AD. Tinatanggap mo ba yon na yung terminong papa, yung termino, lumitaw lang noong 521 AD? Tinanggap ko yon kaya nga sa patotoo mo ngayon, sa paksa mo, kahit sa kasaysayan at sa kabiblia, hindi natatayo ang paksa mo dahil ikaw na mismo ang umamin na panahon ng mga apostol, first century, second century, bago mag-first century, hanggang 5th century, wala pa talaga yung pangalan na papa. Kaya nga yung paksa mo hindi napatutunayan. Okay, next question. Alam mo naman pala na yung tindig ko 521 AD lumitaw yung terminong papa. Bakit mo hinahanap sa 1st century ang terminong lumitaw lamang noong 521 AD? Okay, bakit ko hinahanap? Dahil ang paksa mo, pinatutunayan mo ayon sa Biblia at mga kasaysayan at mga referensya na si San Pedro ang unang papa sa Iglesia sa Roma. Kaya hanapin kita ng patunay ayon sa Biblia kasi ginagamit mo. Okay. Ginagamit mo ang Biblia sa pagpatunay na wala pala, hindi pala binabanggit yung pangalan na yun sa Biblia. Okay. Next na tanong. Okay, moderator's time. Brother Jando. Dalawang tanong na lang, Brother Jando. Okay, dalawang tanong na lang para makumpleto yung 10 minutes natin. Go ahead, Brother Jando. Okay, next kong tanong. Teka. Nakalimutan ko, naputol eh. Yung next kong tanong, Brother Mitchell, alam mo naman palang 521, ba't may nahanap sa 1st century? Yung terminong papa, nakalimutan ko talaga, nawala sa isip ko, Brother Roland. Bigla ka kasi nag-ano eh. Pwede ba may stop muna yung time? Bro, yung time bro, wala na yung time bro kasi 2 questions na lang. Oo, sige. Yung minute, 1 minute to answer na lang kang Bro Mitchell ang gagana ngayon. Okay, wag mag-alala sa time bro kasi 2 questions. Nakalimutan ko yung tanong ko. Okay. Tinatanggap mo ba, Brother Mitchell, na ayon sa temang tinitindigan ko, lately known as the first Pope of Rome? Kaya nga, pinaliwanag ko kanina, ano talaga ang binigay mo na paksa. Tapos sinabi mo, ganun pa rin yung natanggap mo din, patutunayan mo na sa San Pedro ang unang papa sa Iglesia sa Roma ayon sa Biblia ang mga referensya. Walang kasabihan na sa bandang huli tinatawag na papa. Wala yan sa paksa. Okay, Brad Roland. Last question bro.
Yun na ang ano ko. Yun na ang last question ko. May isa ka pa, may isa ka pa. May isa pa. O sige. Yes. Okay. Huwag kang galay, Ngayon, eto Brad Mitchell. Alam mo na nasa paksa ko na yung Bishop of Rome, lately known as Pope, nasa paksa ko yan. Ba't mo tinatanong yung Pope sa Biblia, gayong ang nasa paksa ko, lately known, ibig sabihin, nasa referensya. Ba't mo hinahanap sa Biblia ang tanong na dapat sa nasa referensya? Kaya nga, sinasabi ko na kanina ni Apostol Plantage at sa iyo, na yung paliwanag mo na literally called Pope at yung pinadala nyo sa akin na paksa, sabi nyo, ganon rin yun. Ganon lang rin yun. Ang paksa dito na pinadala sa akin, patutunayan mo kasi San Pedro ang unang papa sa Iglesia sa Roma ayon sa Biblia at mga referensya. Kaya nga, tinatanong kita, hinahadapan kita ng trata kasi ang paksa mo na pinatunayan mo na ang papa si Apostol Pedro na ang unang papa sa Iglesia sa Roma ayon sa Biblia. Pero salamat naman na ikaw na mismo ang umamin na yung pangalan na Papa ay lumabas lang noong 521 AD. Ibig sabihin, sa panahon nila, hindi pala mapatunayan na yung pangalan na yon ayon sa Biblia. Salamat sa magandang katanungan mo, Brother Jando. Okay, maraming salamat mga kapatid. At dyan nagtatapos ang ating first set ng ating debating ito.